Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Brother Willie Unanad ng CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po ko sa programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw na devotion natin para sa kalakasang espiritual ng ating Panginoon. Bago po ang lahat, tayo po ay pansamantalang manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Narito kami sa umagang ito upang makinig ng iyong mga salita, Panginoon. At nawa ito'y tumimo at naunawaan namin nang sa gayon ay magkaroon ng pagbabago ang aming buhay at kami ay tuwirang makalapit sa iyong mga salita at sa iyong presensya. Alam po namin na ang salita mo ay buhay, mabisa at ito ay magkakaroon ng pagbabago ang aming buhay upang magamit namin sa araw-araw ng aming nilalakaran sa mundo nito. Kaya ang lahat ng ito ay binabalik po namin ng may matas na papuri pagdakila ngayon at magpasawalang hanggan. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Ang ating pong mensahe ay matatagpuan po natin sa Deuteronomy chapter 21 verse 6. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ipagbigay alam ninyo iyon sa mga matatandang pinuno at mga hukom upang sukatin nila ang distansya ng mga lungsod sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos, ang pinuno ng pinakamalapit na lungsod ay kukuha ng isang dumalagang baka na hindi pa napapagtrabaho. Dadalhin nila ito sa isang batis na may umaagos na tubig sa isang lugar na hindi pa nabubungkal ni natatamnan. Pagdating doon, babaliin ang leeg ng baka. Pagkatapos, lalapit ang mga paring Levita sapagkat sila ang pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya at upang magbigay ng basbas sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Sila ay magpapasya sa bawat usapin. Ang mga pinuno ng lungsod na malapit sa pinangyarihan ng krimen ay maghuhugas ng kanilang mga kamay sa ibabaw ng dumalagang baka. Mga brothers and sisters, ito po ang salita ng Diyos. Ang mensahe po natin ngayon ay ang title ay ang The Procedure for Atoning for Murder. Ang mensahe ay tumutukoy sa pagpapasya tungkol sa di paglutas ng krimen. Paano nga ba malulutas ang isang krimen para pagsisihan at di madungisan ng may sala at di marumihan ang isang lugar na pinangyarihan ng krimen? Tatlong bagay ang sinasabi ng mensahe. Una, ipagbigay alam sa mga manamumuno at mga hukom para sa kaayusan at maging payapa ang lugar sa nasabing pangyayari. Ang pagsukat sa distansya ng buong kapaligiran ng lugar ay isang paraan para maiwasan ang kaguluhan at para din sa kapanatagan, kapayapaan at kaayusan ng nasabing lugar. Ikalawa, pag-alay ng dumalagang baka. Sa panahon ng lumang kasaysayan sa bawat ng gumagawa ng krimen, ang pag-alay ng hayop ay isa sa mga kautusan ng Diyos. Ang mga pinuno ng nasabing lugar ay kinakailangan maghandog ng hayop habang ang usapin ay nasa proseso para sa kaatulan. Ano po ba ang pagkakaiba ng panahon noon at sa panahon ngayon? Noong unang panahon sa unang kasaysayan, kapag ang tao ay napatunayan ng paggawa ng kasalanan o pagpatay ng tao o anumang krimen, ang paghahatol ay mula sa taong bayan sa pamamagitan ng pagbato hanggang sa mamatay ito. Pero sa panahon natin ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan at salita ni Kristo Jesus, anuman ang kasalanan na iyong nagawa, kinakailangan mong pagsisihan at humingi ng tawad dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Ngunit ang lahat ng ito ay may consequences. Ano po ang sinasabi ng 1 John 1:9? If we confess our sin to Him, He is just and faithful to clear from all wickedness. Kaya hindi tayong magpakumbaba o humingi ng tawad sa ating Panginoon dahil siya ay magpapatawad at lilinisin ang ating mga kasalanan. Pangatlo, kinakailangan ipagbigay din alam sa mga Levita bilang lingkod ng Diyos at pagsunod at paggalang kay Yahweh sa kanyang makapangyarihang pangalan. Isa ito sa mga paraan din para sa kaayusan at maging panatag ang lugar at mawala ang takot ng mga nasasakupan at makasunod ayon sa pinag-uutos ng mga Levita o mga pari. At ito ay magiging panatag ang bawat isa sa mga pangyayari. Kahit sa panahon natin ngayon, anumang krimen ang nagaganap ay may basbas ng mga lingkod ng Diyos. Bilang reference natin sa mensahe,
Ang sabi ng salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 17, 12-13, MBB version. Sa unang kasaysayan, papatayin ang sinumang hindi sumusunod o susunod sa katuparan ng pari o sa hatol ng hukom. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot silang gumawa ng gayon ding kasamaan. Yan po ang salita ng Diyos, brothers and sisters. Sa ating pong pagtatapos, ayon po sa Kawikaan chapter 1 verse 7 sa MBB version, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang manaming makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon. Naway kami po ay magkaroon ng takot. Ano man ang mga balakin ng kaaway o ng diablo ay hindi mapaintulutan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat sa pakikinig sa umagang ito. Naway ito po tumimo sa aming buhay at kami po ay magkaroon ng kalakasan upang magawa po namin ayon sa iyong layunin at kalooban. Salamat po sa umagang ito dahil kami po ay muling na-bless o pinagpala at naway ito po ay mag-manifest sa aming buhay. Ito po ang samat dalangin ko sa pangalan ni Jesus ngayon at magpasawalang gano. Amen. Amen. Nais ko pong i-encourage ang bawat isa. Naway inaanyahan ko po kayo sa ating tinapay mula sa langit. Pwede po natin i-share, ibahagi, pwede natin ipahayag o i-share sa mga kapatid natin, pamilya, kamag-anak o mga kapitbahay, maging sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ito'y malaking bagay para po ay makatulong at sila rin po ay pagpalain. Sa programang Tinapay po mula sa langit, naway patuloy po natin pakinggan sa ganitong oras sa umaga po. Maraming salamat po at mabuhay kayo. To God be the glory. God bless us all.